Grabe to. Kasi nga naman, mga ka-GPnatics, lahat na lang ata ng balita o lahat na lang ng nangyayari ngayon sa ICC, manipod nung napunta si Digong, mga kababayan, doon sa ICC sa The Hague, ay lagi na lang talo. Lagi na lang sablay ang appeal nitong si Kaufman. Ngayon, mga kababayan, ang recent na nangyari sa kanila ay nag-file po, mga kababayan, itong si Kaufman ng evidence appeal on evidence disclosure. Ibig sabihin po noon, mga ka-GPnatics, sinasabi na huwag daw payagan, 'di ba? Huwag daw payagan na ilabas yung mga ebidensya, mga kababayan, or ipakita sa media yung mga nangyayari. Kumbaga, huwag tayong makabalita. Ganun ang gusto nilang palabasin, mga kababayan. Huwag ibulgar sa taong bayan yung mga nangyayari dyan sa ICC. Gusto nila sila lang yung nakakaalam. Okay? Gusto nila sila lang yung talagang nakakaalam. So, ayon dito sa balita, mga kababayan, appeal on evidence disclosure denied. Binasura ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na payagan silang iapila ang naunang desisyon ng ICC na huwag ilabas ang lahat ng detalye ng pag-uusap nito ng medical expert na sumuri kay Duterte. Okay, mga kababayan, 1 point. Ito, yung evidence disclosure, yung appeal nila, kasi nga, di ba, lagi nilang ina-appeal, lagi nilang ginagamit na si Tandang Digong Duterte ay may problema na sa kanyang pag-iisip. Na ito kunwari, mga kababayan, ay matanda na, nakakalimot na, unang-una nga, di ba sabing gano'n, ano lang daw parang temporary amnesia, mga kababayan, di ba? Nakakalimot daw etong si Digong Duterte, yung mga nangyayari, mamaya makakalimutan niya na, di ba? Pero may sumuri po na doktor ng ICC, okay? Medical expert na sumuri doon. So, yung diagnosed or yung result ng pagsusuri ng doktor, ayaw nilang ilabas. Bakit, mga kababayan? Mabubuking sila eh. 'Di ba? Takot silang mabuking. Nakasinungalingan yung mga pinagsasasabi nila na itong si Tandang Duterte ay mahinang-mahina na, hindi niya na kayang humarap sa trial, ito ay nag-uulyanin na. Di ba? Lahat yun, mga kababayan, ay mabubuking kasi. Kumbaga, ngayon kasi, di ba merong silang drive, signature drive na tayo kami naman. Iniikot nila ang halos lahat ata ng lugar. Hindi ko lang alam kasi dito pa lang sila sa Metro Manila nag-iikot. 'Di ba? Wala pa ata sa Visayas at Mindanao na akong nababalitaan. Kasi ang pinagpupukusan nila doon, si Tatay Digong ay palayain na kasi matanda na. Kasi yung kanyang medical condition ay hindi na maganda. 'Di ba? Mga kababayan, kita nyo yung pagiging tuso ng kampo ng mga Duterte. At dun sa Senado, yan din yung ginamit. Matanda na, hindi na maganda yung kalusugan. Mga kababayan, compared to Philippines, sorry hindi ko ina-underestimate ang Pilipinas. Pero when you are going to compare yung ibang bansa, especially Netherlands, mga kababayan, European country compared to the Philippines, malayong malayo palagay ko ang agwat pagdating sa medisina. 'Di ba? Sobrang layo, mga ka-GPnatics. Bakit, GP? Paano mo nasabi? Kung iisipin pa lang natin, mga ka-GPnatics, yung mga doktor natin, yung mga nurse natin, 'di ba nag-iibang bansa pa nga sila? 'Di ba nag-OFW sila? O dahil nga yung kita dito sobrang liit. Kasi mga ka-GPnatics, alam naman natin, yung Pilipinas may problema 'to eh. 'Di ba? Hindi maayos-ayos paano yung mga nakaupo diyan. Tapos sasabay kahit iayos nung matataas na tao sa gobyerno, meron pa ring mga kumukontra.
Pero sa ibang bansa, marami na silang advanced na sa kanila, super advanced na. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, mga kababayan, na lumalala ang sitwasyon ni Digong Duterte doon. Di maaari, nasabihin natin, yes, matanda na siya, pero pagdating pa rin, mga kababayan, doon sa mga supplement, doon sa mga gamot na ipipid mo sa kanya, o doon sa tamang pag-care ng sakit ni Digong, di ba? Or pag-treat sa sakit niya, mas maayos doon kaysa dito sa atin. Di ba? Oh. Ano pang sabi rito, mga ka-GP Natics? Sa hiling ng defense team na leave to appeal, iginiit ng kampo na nagkamali ang korte dahil hindi umano nito sinuri kung mahalaga ang inihinging impormasyon sa paghahanda ng depensa at kung may panganib ba ito sa investigasyon o sa mga testigo. Ayon naman sa ICC, inuulit at pinapalawak lamang ng depensa ang mga argumentong dati nang tinalakay at napagpasyahan ng korte. So, kumbaga parang sa kanila, mga kababayan, ito ay redundant na sa ICC. Teka lang, sabi ng ICC, makulit kayo pinapatagal nyo lang yung proseso. Ganyan din yung appeal nyo dati. Diba? Pero nadi-deny. Natanda naman natin nung nakaraan, na-deny si Digong Duterte dun sa hiling nila, mga kababayan, na pansamantalang paglaya. Diba, anong kanilang rason doon? Matanda na si Digong, meron ng yung kanyang health ay hindi na maganda, pero hindi pa rin nakalusot. Diba? Hindi nakalusot. Kaya nga si Digong ngayon, hanggang ngayon, nakakulong pa rin doon. Kahit nagsisinungaling ang mga DDS na nakalaya na yung tatay nila, yung karton, nasa labas. Oo. Walang kadala-dala, mga kababayan. Siyempre, sa pag-deny ng apila na to, Diyos ko, mga kababayan, sa susunod na mga araw, may panibagong appeal na naman na gagawin si Kaufman. Siyempre, hindi lang buwan-buwan ang bayad pag ganyan. Di ba yung mga pag-apila, yung mga action na ginagawa ni Kaufman, baka may extra pa yan. Lakas ng amat, baka fentanyl na rin ang tinitira ni Katie o ni Kaufman. Mga baliw na mga DDS at kahit na 120 ang pangpirma ang kanilang may ipon ay walang silbi sa ICC. Exactly. Mga kababayan, yung kahit magpakapagod sila na magpirma yan, not even the president, mga kababayan, di ba? Ay maapektuhan niya or mabibigyan niya ng anong tawag doon? Influence yung desisyon ng ICC. Hindi kahit na ang presidente ng Pilipinas, kahit presidente pa ng Amerika, hindi din niya maapektuhan. 'Di ba? Hindi rin nila maimpluwensya ang desisyon ng ICC. Kaya magpakapagod kayo ng mga pagpakapagod. Walang mangyayari diyan. Huwag natin kalimutan ang ginawang leverage ni FPRRD ang age niya para magawa niya ang EJK. Hindi daw siya makukulong dahil nakakulong na nga eh. 'Di ba? Nakakulong na. Kahit nagkaroon siya ng leverage na ganyan, pinanghawakan niya. Akala niya kasi kung dito, hindi siya makukulong because of his age. 'Di ba? At kasi wala naman nag-file. Wala nag-file sa kanya dito sa Pilipinas. Pangalawa, mga kababayan, sino maglalakas loob na mag-file sa kanya dito sa Pilipinas? Lalong-lalo na nakaupo pa sila. 'Di ba? Baka mamaya kung mag-file 'yun, nandun na 'yun, 6 feet below the ground. 'Di ba? Dito, hindi siya makukulong, pero doon sa dahig nakakulong na. Malapit nang maupo si VP Inday Sara sa Senado. Mamaya pag-usapan din natin 'yan. Sabi ni Ma'am Dolores Aldaya,
Good evening, Sir GP. God bless you more always. PBBM forever. President, good luck and God bless you more always. Thank you. Nakaipon ng 5M na signature pero maisog rally, pipito lang sila. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Yung signature rally nila peke pa rin. Sa aminin man o hindi, ni Digong Duterte na apektuhan ng utak niya ng droga kaya mas lumala ang evil mind ni Digong Duterte sa sala at kasalanan ni Digong kung bakit naman mga anak niya ang ugali niya. Totoo yan, di ba? No judicial fairness dyan sa PH. The only way para makauwi si Tatay Karto nila is through death. Correct. Mga kababayan. Si Digong Duterte, kapag nakalabas yan sa ICC, dyan sa Netherlands, sa The Hague, di ba? Dalawa lang yan. It's either nasa garapon, pangalawa, nasa kahon. Doon lang yan. Yan naman ang totoo, mga kababayan eh. At saka may statement pa tong si Digong, 'di ba? Nasabi niyang ganoon. Hindi raw siya uuwi. Ayon kay Pulong, hindi siya uuwi habang nakaupo daw si Marcos Jr. Ibig sabihin takot siya kay PBBM, ganoon ba 'yon? Oh. And may immunity din siya as president during that time. Kaya bakit nagtanong pa ang mga DDS, bakit hindi siya kinasuhan? Mga geologs nga, Rondiquiros. 'Di ba? May immunity. Tapos pag kinasuhan mo naman, sabihin mo ipapa-impeach mo. Betrayal of public trust. Papapatay ka rin. 'Di ba? KGP, akala ng mga DDS matatakot nilang ICC judge. Kaya nga kung ano-ano mga pinagagawa ng mga yan Diba? Kung ano-ano mga paninira, pati yung, sasabihin nila yung mga judge daw ng ICC ay dadamputin na ng Russia. Walang hiya. Oo. Puro katarantaduhan lang mga alam ng mga DDS. Talagang mga ka-GPnatics, etong nangyayari Mabuti na lang hindi ako naging DDS. Kasi, syempre, ang pangit kapag minimislead mo yung mga kapwa mo Pilipino Binibigyan mo ng maling impormasyon. 'Di ba? Kapag binigyan mo sila ng maling impormasyon, magkakaroon sila ng maling interpretasyon at magkakaroon sila ng tawag dito mga kababayan. Pag na-interpret nila ng mali, syempre, lahat nun kasunod na yun puro mali. 'Di ba? Oh. Hindi nila matanggap na mas witty si Sentry than DDS. Well, in fact, mga kababayan, eto, yung bigyan ko kayo ng konting idea, no? Si Sentry, di ba nababanggit ko sa inyo dati si PBBM is hindi talaga naniniwala na ang lahat ng punot dulo ng kaguluhan ng Pinas ay ang mga Duterte. Ito was Sentry, mga kababayan, ang nakipagpulong, nakipag-usap sa kanila at nagbigay lahat. At from that, lahat ng ebidensya, nagkandak ng investigation, nagkaroon na ng Quadcom, dyan na lahat, sumabog ang lahat. Oh. Kinuwento yan ni Sentry sa amin. Ha? Kaya Kaufman, panalo ka na naman dito. More appeal. Ha? Appeal pa more. Para dumami yung pera mo. Hindi uuwi si Digong habang nakaupo si PBBM kasi ayaw talaga siyang payagan ng ICC. Kahit nga ata siguro baka, Tita Josephine, kahit na baka itong si Digong, halimbawa si PBBM ay wala na sa pwesto, baka hindi pa rin makauwi si Digong. Kahit si Sara, halimbawa si Sara nang nakaupo, no? Hindi pa rin yan makakauwi. Oh. Hindi, yun nangyayari naman kay Digong ngayon. Ano na yan, karma na. 'Di ba? Sinabi niya kay Elizabeth Zimmerman na tanggap niya na yung nangyayari sa kanya. Na ito na yung karma niya. Pero hindi lang yan matanggap ng mga anak. Kaya ginagamit si Digong. Ginagamit nila si Digong para tumaas yung kanilang pangalan. Para maging maingay. Kasi ang totoo naman
marami pa ring mga umahanga kay Digong Duterte talaga, kay Digong. 'Di ba? Hindi naman ang nagdala talaga ng pangalan si Digong, hindi naman sila Sara eh. Oo. Okay? So ito naman pag-usapan natin mga kababayan. Isa na namang DDS. Isang balasubas na DDS, mga kababayan,